Nagpaka-generous sa pagbibigay ng cash prize sa live audience si former Senator Tito Soto nitong Miyerkules, laro ng mga henyo segment ng Eat Bulaga. Ginawa ito ni Tito Sin para patunayang hindi raw nalulugi ang kanilang non-time show at TVJ Production Incorporated at walang katotohanan na magsasara na raw sila. Ayon kay Senator Tito Soto, may mga sinungaling na nagpakalat na nalugi raw sila at magsasara na raw sila. Sabi naman ni Joey De Leon, nainggit lang ang mga yan dahil hindi sila kasali sa top 5 longest running show in the world. Wala namang binanggit na pangalan, show o channel pero may hinamon si Hinyo Master Joey De Leon. Halatang masama ang loob ni Hinyo Master dahil Pilipinas naman daw ang daladala nilang bansa sa pagkilala sa Eat Bulaga bilang isa sa top 5 longest running show in the world. Samantala hindi naman nagbigay ng anumang pahayag si Vicar Soto. Tahimik at patawa-tawa lang ito habang naglilitanya ang kapatid niyang si Tito Sin at kaibigang si Joey De Leon. Sa huli ay muling pinaalala ni Tito Sin sa publiko na fake news ang mga naglalabasang balita na nalugi at magsasara na raw sila. Naku, ito po yung talaga naman pinuputakting issue ngayon ng buong bayan. Pumunta ka sa bangko, sa palengke, kahit saan. Talagang ang mga tanungan, totoo ba magsasara na raw ang Eat Bulaga? Kahapon, may isang text sa akin, si Tito Al Mendoza, na late na nung pumasok. Nanghihinayang nga ako na hindi ko nabasa. Ang sabi niya, magsasara na raw ang Eat Bulaga. Parang sinabi na rin nila na bawal na ang pagsimba sa Quiapo kapag Biyernes. Yun ang sinabi niya, napakaganda, di ba naman? At yan nga po mga kapatid, ang talaga namang issue ngayon na pinag-uusapan, napakalayo po nito sa katotohanan. Kaya naman kahapon nagsalita na rin si Kuya Tito at saka si Joey De Leon. Si Vic ang medyo matipid, Oo. Matipid siya. Nakakaloka naman kasi talaga yung mga kwentong ganyan. Ano naman po ang basihan kasi, bakit kasi pinaiikot yung kwento na magsasarado na ang Eat Bulaga? Kitang-kita naman po natin kung gaano silang napakataas ng kanilang kinikita, hindi nalulugi, talagang suportado ng mga advertisers. Yun ba ang magsasara? Di ba? Kaya nga, talagang social media talagang gumawa ng ingay kahapon, pero at least natuldukan na ng bonggang-bongga kasi nagsalita na naman talaga ng bonggang-bongga. Kumuha sila sa isang segment talaga na ipinahayag nila talaga ang kanilang saloobin, si Tito Sen at si Joey De Leon. Talaga nga naman magbubulantang ka sa kanilang statement. Nung magtapatan sila ng Showtime, malamig ang klima ng dalawang istasyon. Sabi ko nga, sang galing-galing na hindi na nagsasalita si Joey De Leon. Kilala niyo naman si Tito Joey. Kapag kapo ninyo sinimulan, tatapusin niya yan. Kaso may mga ganitong kwento na wala namang basihan. Kaya naman siya kahapon ay nagsalita na naiinggit lang kayo dahil hindi kasama ang noontime show. Ayan sa noontime show ninyo, sa top 5 noontime shows ng buong mundo. Sa totoo lang, di ba? Correct. Ayan, sabi nga ni Ching Bautista Silverio, ayan, supalpal ang mga bashers na maepal. Pag-inggit, pikit. Ito Vic and Joey, Eat Bulaga forever, sabi niya. Ayun. Tapos, eto pa ang sabi naman ni Juris Dr. Channel, hindi pwedeng maupuan ito ni Juris. TVJ forever siya sa Amerika po, pero talagang nag-angat ng kanyang emosyon. Tama nga ang kasabihan, winners focus on winning. Losers focus on winners. Totoo, no? Oo. Isang malaking losers focus on winners. Mas mabuti pang pagandahin ninyo ang inyong palabas para umabot man lang kayo ng 15 years sa mga desperate moves na ginagawa ninyo. Baka mapapaaga ang inyong pagkalugi at pagkaligwak niyan. At lalo namang kakapit ang buong mundo sa Eat Bulaga at sa Tito Vic and Joey. Ayan, eto na. Naglabasan na mga TVJ defenders.
kalukohan at fake news ang balita na yan. Hindi matitibag kailanman ang Itbulaga. Magsitigil nga kayo, mga inggit lang kayo, sabi ni Tita Nene Olanday. Sabi ko yun, hindi na uupuan to. Bastusan na raw ang nangyayari. Sana umabot muna kayo ng 45 years bago kayo magsalita na nalulugi na ang Itbulaga. Nalulugi ba yon? Ganun na di na makasingit yung ibang mga TVCs, makapasok lang sa Itbulaga, sabi ni Boy Zicaragay. At eto pa, sabi ni Marichu Formacion Espiritu, hindi naman po kailangan pa ng resibo, Nay. Proven naman na mga fake news lang ang kumakalat. Itbulaga pa ba? Maari pa ang iba. Sabi niya. Oo, at sabi ni Dan Clavesillas, magsasara po ang Itbulaga pag puti na ang uwak at pag pumuti na ang tinta ng pusit. Umaasa po sa wala ang mga detractors ng Tito Vic and Joey. Ayun, pag puti ng uwak, di ba? Pag itim ng tagak. At sabi ni Tita Julie Paras, hindi na tayo kailangan mag-opinion. Eto na, ang mga TVJ defenders. Sabi niya, kulang sa purga ang mga nagpapakalat na magsasarado na ang Itbulaga. Antayin umabot ang 50 years bago kumuda. Ayun, di ba? At eto sabi ni Wating-Wating, fake news, hearsay or gossip fly faster than a rocket. Definitely stressful na mga kalaban. Ang hahambog, mga jayop, sabi ni Wating-Wating ng London. Mga jayop talaga. At sabi ni Toby Morabe, #1 fan ni Sir Vic Soto niya, di ba? Ayan, Nay, ang masasabi ko lang, may kailangan pa bang patunayan ng Tito Vic and Joey? 45 years na walang tatalo, maski magsama-sama pa ang mga bashers. Sabi ni Toby Morabe. Galit. Galit ang ating kapatid. Palaban na rin si Toby, aba. Oo, totoo yan. Kasi naman #1 fan siya, of course, ni Vic Soto. Di ba? Hindi po pwede. Oo. Eto pa, sabi ni John, itong hinihintay ko, itong kay John. Alam mo, hindi masyadong nabusog ngayong tanghalian si John. Ha? Itbulaga raw? Magsasarado na? Nakakaawa naman itong mga fake news peddler na ito. Hindi na lang kasi pagbutihin ang trabaho nila. Nakita nyo naman, ang mga fans ng Itbulaga, nandyan, hindi na babawasan. Kaya mag-ingat kayo, kayong nagyayabang na matataas ang numero nyo. Tingnan nyo, nung una 9, ngayon 7 na lang, bukas ano na. Ayan ang sabi ni Ton. Di ba? Yan na yan. At sabi ni Eddie Letada, mga manggagawa ng kasinungalingan, magsitigil nga kayo, mga amang at ineng. Hoy, 45 years muna ang dapat nyong bunuin bago kayo magkomentaryo ng ganyan sa Itbulaga. Huwag kayong ano-ano dyan, sabi ni Eddie Letada. Oo, totoo naman yan. Ano lang po kasi, dapat ala nang ganyan ng mga parunggitan. Kung sino man po nagpasimula niyang kwento na yan, na magsasarado na ang Itbulaga dahil nalulugi na raw po, ay nako, hayan, binuskan nyo, binwisit ninyo, ang Tito Vic and Joey, ilalabas nila ngayon ang kanilang ipinail sa BIR. Tingnan po natin ngayon kung kaninong buntot ang hihilahin ng mga sinungaling. Di ba? Gusto nila ng pamukaan, pues, ayan na, abangan nyo. Nako. Yan. At etong sabi ni Ali na napakaagang nandyan sa atin. Aba, nagiging pangit na ang labanan kasi bastusan ang ginagawang taktika ng kalaban. Disappointing, sabi ni Ali ang ating shooter. Wow! Ayan. Ito, ang sabi ng ating EP, huwag nang pag-awayin pa ang Itbulaga and It's Showtime. Kahit pa magkatapat sila, at the end of the day, tayo ang panalo dahil both of them give the entertainment their respective audiences. Eto pa, nako, bakit lumulundag itong telepono ko? Needed and deserved. We can support without throwing hate. Totoo naman to, at ito yung lagi po namin sinasabi na talagang ang mabibiyayaan po sa pagtatapat ng dalawang programa ito sa katanghalian ay ang ating mga kababayan. Kaya lamang tayo po ang may hawak ng susi ng ating panonoorin dahil tayo naman ang nagbabayad ng kinukonsumo natin na kuryente. Atin din po ang panahon.
na ating tinututok sa panunood. Kaya tayo pa rin ang masusunod. Yun, diba? Ayan, ako, si John, sabi ni John, tama na kasi ang mga parunggitan. Ito, alam mo, yung mga tauhan pa rin ng Tape Incorporated, kung ano-ano ang mga kinakalat laban sa Tito Vic and Joey. Mahiya nga kayo, nawala na nga kayo sa ere. Ano pa ba ang gusto nyo? Nakakaloka. Grabe talaga. Talagang hindi na mapipigil pa itong mga ganitong nagaganap ngayon.